Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Laging tinatanggap ng Diyos ang nagbabalik loob at inaaliw ang nawawalan ng pag-asa. Iwan mo na ang kasalanan at lumapit ka sa Panginoon. Magmakaamo ka sa Kanya at mapapawi ang iyong sala. Manumbalik ka sa kataas-taasan, talikuran mo na ang gawang masama at kamuhian mo ang kanyang kinasusuklaman. Sino ang magpupuri sa Panginoon sa daigdig ng mga patay? Ang mga buhay lamang ang maaaring magpuri sa Kanya. Ang mga patay, sapagkat sila'y wala na, ay di maaaring magpuri sa Panginoon. Mga buhay lamang at malulusog ang maaaring magpuri sa Kanya. Kay laki ng pagkahabag ng Panginoon, anong dali niyang magpatawad sa nagbabalik loob sa Kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ako ay lumapit sa inyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay di sila abutin. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip kung nababagabag, aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Maggiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukhaang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga
kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-8 linggo sa karaniwang panahon. At sa Ebanghelyo po ating natunghayan kung papaanong ang isang lalaki na may kakayanan sa buhay ay lumapit sa Panginoon upang magtanong ano ang dapat niyang gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan. Kung ito po ay isang open forum o question and answer o kaya sa klase, at sa katanungang iyon ay masasabi ng Panginoon at masasabi natin, good question. Good question. Sapagkat ang kanyang katanungan ay hindi kung anong ibang bagay, kung hindi ang isang pinakamahalaga para sa ating lahat, ang kaharian ng Diyos o ang buhay na walang hanggan. Dahil po, what is at stake, ika nga sa English, is so much, no, na hindi lamang po ito kayamanan para sa lupa, kung hindi ito ay patungkol sa ating kaluluwa at ang panahon ay walang hanggan. Kaya nga po, tama ang pinatutunguhan ng lalaking itong lumapit sa ating Panginoon. At sa question pong iyan, sa katanungang yan, ang sagot po ng ating Panginoon ay basic. Just go to the fundamentals, yung basic requirements. Ano po yun? 10 Commandments. No? Tayo nga po minsan hindi pa po natin memorize siguro ang 10 Commandments. Pero sabi ng Panginoon, unahin po muna nating tumalima, sundin, no? Ang mga 10 utos ng Diyos. Halimbawa po noon, nabanggit ng ating Panginoon, huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling, huwag mong aangkinin ang mga bagay na hindi sa iyo, huwag kang maninira ng ibang tao, at igagalang mo ang iyong mga magulang. Basic naman po yun. No? Kahit ang isang Hudyo ay magampanan niya yon, siya isang banal at mabait na Hudyo na po yun. Pero sabi nga po nitong lalaking lumapit sa Panginoon, nagawa ko na po, no, ang lahat ng yan. Sana tayo rin na natupad na rin natin ang mga tuntunin ng mabuting balita, ng Ebanghelyo, ng Biblia tungkol sa pagiging isang mabait na tao. Kaya sabi niya, ano pa ang pwede kong gawin? Then ang challenge po ng Panginoon, itaas natin ng konti ang kailangan nating gawin para isang maging mabuti. Hindi lamang mabait, kung hindi mabuti. No? Sa English po kasi ay isang word lang, good. Basta you have to be good at this and that. Sa Tagalog, may pagkakaiba po ang mabait at ang mabuti. Ang mabait, sumusunod. No? Ngunit ang mabuti, gumagawa ng kabutihan. At dito po sabi ng Panginoon ay, sige, i-give up mo ang iyong mga kayamanan, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ibigay sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap, at sumunod ka sa akin. Tingnan po natin yung tatlo na yun. First ay i-give up. Ano po ba ang mga bagay na dapat nating i-give up sa ating buhay? Ano itong mga bagay na nagiging balakid sa ating pagsunod kay Kristo? Sana po ay ma-identify natin yan kung ito man po ay isang masamang pag-uugali o ang ating pagiging attached sa mga material na bagay. Ano man po ito na nagdadala sa atin na malayo sa kabutihan, ay sana ma-give up natin. Hindi po yun madali, pero kailangan gawin. Pag na-give up na natin yon, then may proactive naman po tayong gagawin. Magbigay sa mga nangangailangan. No, kung ano man po ang meron tayo, ang blessings natin, ay ating ibabahagi din sa ating kapwa. At pagkatapos nun ay ang pagsunod kay Kristo. Dito po siguro magkakaiba yung isang mabait na Hudyo at isang mabuting Kristiyano. At ito po ang hamon ng Panginoon doon sa lalaking lumapit sa Kanya at hamon din para sa atin. Sa ating pagpapakabuti, nawa ay magawa natin ang mga tinuturo hindi lamang ng lumang tipan, kung hindi ng bagong tipan at ang itinuturo sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo. Sabi nga po nung mga apostoles sa Kanya ay, ang hirap naman nun kung sa ganun ay sino ang maililigtas? No? Kung ang mayaman daw ay mahirap pumasok sa mata ng karayom, ay sino ang makakapasok? Ay mahirap man po, ngunit hindi naman po imposible.
sa tulong ng Panginoon ay kaya din natin po itong gawin. Sa katunayan, marami na nga pong mga banal ang nakagawa ng yan. Mga kapatid, sa ating pamumuhay Kristiyano, nawa hihilingin natin ang biyaya ng Panginoon na hindi lamang maging isang mabait, mapagdasal, mapagsimba, lahat ng pungyang ay dapat nating ginagawa. Ngunit higit pa dyan, sana tayo'y maging mabuti rin sa pagsunod kay Kristo sa ating pakikipagkapwa-tao, sa ating pagiging bukas palad, tumulong sa mga nangangailangan sa atin. Amen.